Meron po ba dito mga ngayon lang po nakapunta, first time visitor? Meron po ba tayo dito mga? Ayun po, pwede po tumayo lahat po ng mga first time visitors. Tayo po, huwag po tayong mahiya. Ayan, palakpakan po natin ang mga bagong bisita. You are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living Word. Amen. So ngayon po tayo po ay magsisimula po tayo ng panibagong series. Kung tatandaan niyo po, ano po yung pinag-usapan natin last mga past na linggo? Ano yung pinag-usapan natin doon? You are the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? So sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay katawan ni Kristo. Amen? Templo. Amen? Katawan. Amen? So ikaw ay katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po mga kapatid, lahat ng ating kaisipan, lahat ng ating katawan, lahat ng ating kaluluwa, espiritu, ay pagmamay-ari ng ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Gusto ko pong iulit lang po sa atin na tayo po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. When we said that Jesus is Lord and our Savior, hindi lang siya tagapagligtas, kundi siya ay ating Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, siya po ay may-ari. Amen? So lahat ng anumang gagawin mo sa katawan, kailangan mo yung isang guni sa ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kailangan nating alagaan, ingatan itong katawan na itong pinihiram po sa atin upang magawa po natin kung anuman ang layunin o purpose na pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Amen po ba? Lahat po ba tayo ay may layunin sa buhay? Sino rito ang walang layunin sa buhay? Lahat. Hindi tumaas, di ba? Ibig sabihin, lahat po tayo ay may layunin. Amen? So, ngayon po ang series po natin, ang series na sisimulan po natin ngayon is about faithful to finish. Ano yung ipipinish na yun? Kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Faithful to finish series. Amen? So, sisimulan po natin to sa ang ating unang bahagi po natin ay like a mist. Okay? Sabihin mo nga, mist. Ano po ba yung mist? Yun po yung vapor. Yun po yung hamog. Amen? Amen po ba? Sino nakapunta na sa Baguio o sa Tagaytay? Di ba? Pag madaling araw, makikita nyo may mga fog. Di ba? Yun ang example ng mga mist. Pero, hindi siya nagtatagal. Lalong-lalo na pag sumikat na yung araw. Amen? Okay, so, ang scripture po natin, ang pinaka-scripture po nitong series na to ay matatagpuan po sa Acts chapter 20, verse 19 to 24. So, basahin po natin ng sabay-sabay yung ating scripture po natin for this series. Basahin po natin in 1, 2, 3, go! With many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews, how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. Next verse. And also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Next verse. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that the chains and tribulations await me, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Tayo po'y manalangin sandali. Ama naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, dagdagan mo, Panginoon, ng mayamang kapahayagan ang iyong mga salita. And we thank you, Father God, that you will anoint our ears, anoint our eyes, anoint our hearts, O God, to receive from you, Lord, O God. Think through my mind and speak through my vocal cord, O God. Maraming sa anoint mo ang inyong lingkod, Panginoon. Ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw lamang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So,
Actually po yung title ng first chapter na to, ng session na to ay Like a Mist. Ito po ay kinukuha pa rin po natin kay Keith Moore, kay Pastor Keith Moore. So, ang ginawa ko na lang po, nilagyan ko ng parang hindi masyadong, kasi pag sinabi natin mist, di ba, parang napaka-broad po niyan, di ba? So, nilagyan ko ng title. Ang title po niya ay The Brevity of Life and God's Perspective on Time. So our life is like a mist. Sabihin mo sa katabi mo, our life is like a mist. Ang buhay natin ay parang hamog. Okay? So basahin po natin yung James 4, verse 13 to 17. Sabi po dito, pay attention to this. You're saying today or tomorrow we will go into some city, stay there a year, conduct business, and make money. You don't know what will happen tomorrow. What is life? You are a mist that is seen for a moment and then disappear. Amen? So, di ba ganun, grabe yung sinasabi ni Apostle James na napakaikli ng buhay. Amen po ba? So, marami ngayon sa mga kabats ko ay hindi ko na rin nakikita kasi nga sila po ay namayapa na rin, nawala na rin sila. So, ang buhay natin ay parang hamog. Amen? So sinasabi lang nito mga kapatid na katulad ng sinasabi ni Job sa Job 7 verse 7, my life is a breath. Sabi ni Job. Sabi din sa Psalm 102 verse 3, for my days are consumed like smoke and my bones are burned like a heart. Amen? So, tandaan po natin, sinasabi nga sa Bible, na ang buhay natin talaga ay napakaikli. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na parang ginagawa ng iba na ano man yung gusto nilang gawin, ginagawa nila. Ba? Yung sinasabi nila na parang YOLO. Diba? Alam mo yung YOLO, you only live once. Kaya kung ano-ano na lang pinagagawa. Diba? So hindi po dapat ganoon mga kapatid. Amen? So, okay, sabi sa verse 15, sabi dito, instead, you should say, if the Lord wants us to, we will live and carry out our plans. However, you brag because you're arrogant. All such bragging is evil. Whoever knows what is right but doesn't do it is sinning. Amen? So, kailangan din po natin i-acknowledge, tandaan po natin ang sovereignty ng ating Diyos. Amen? Pagdating sa plano. Amen? Sapagkat ang Diyos ay perfect, God is a perfect God, so alam po natin, because God is perfect, He has a perfect plans for us. Amen? Kaya dapat, yung mga plano po natin, kanino natin sasangguni? Sa ating Diyos. Amen? Amen po ba? Sa lahat ng plano po natin, dahil meron tayong Diyos na perfecto, sa ating perfectong Diyos, ilalatag natin yung mga plano natin, sapagkat kung ano man ang hindi maganda, ay pwede niyang sabihin kung ano ang mas mainam para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So we must recognize that while we can make plans, it is the Lord who directs our steps. Amen? Amen ba? This means being open to His guidance and redirection, seeking His will through prayer, involving wise counsel. So marami kaya nga sa pag-aasawa, kailangan pa-counsel muna, marriage counseling, pero sa magpapakasal naman, make sure naman, maganda po siguro kung a year ahead po kayo magpa-marriage counseling, di ba? Para mas maganda para mas magawa natin ng magandang plano. Amen? Sapagkat kung minsan kasi pag ang mga ibang mga nagpe-pre-marriage counseling, parang ang bilis-bilis na ayun na, wala kakasal sila. Mahirap na po kasi ang ating mga guidance, mga counselor po natin ay may mga may mga busy rin sila. Amen po ba? So pakiusap lang sa mga ikakasal. Alam ko marami pa ikakasal eh. A year ahead, okay, magsabi na kayo for pre-marriage counseling. Amen po ba? So, kung ano man yung mga negosyo na papasukin po natin, meron tayong dapat ika-counsel. Hindi tayo basta-basta parang ala chamba na lang, kung ano na lang kung meron. Hindi porket yun ang uso, yun na yun. No.
dapat po kailangan magpapakounsel pa rin po tayo. Amen po ba? So yun po, kailangan po natin lahat ikasangguni sa ating Diyos, yung mga plano po natin. Amen? So, doon po sa binasa po natin, okay, ito po yung mga ilan mga makukuha po natin na mga points po natin. Amen? Number 1, living in faith, ready and committed to God's will. Amen? So, ibig po sabihin nito, kailangan po tayong laging ready. Tandaan po natin, sabi ko kanina, tayo po ay parang hamog. Ang buhay natin ay parang hamog. Maikli ang ating buhay. So kailangan po sa mga believers, sa mga Kristiyano, we must be ready to meet God at any moment. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba ready ka na ma-meet si God? Pero yun ang totoo, mga kapatid. Amen? Especially, dumaan ng pandemic, di po ba? Kailangan, we must be ready at any moment to meet our God. Amen? Hindi pwedeng parang kampante ka. Ay, matagal pa. Hindi natin alam, hindi mo alam ang buhay mo, mga kapatid. Amen? So, because your life can end unexpectedly due to various circumstances na hindi natin makontrol. Amen? So, sinasabi lang doon sa binasa natin kanina sa James, amen, it encourages readiness and full commitment to God's service. Amen? Amen po ba? Magkaroon ng full commitment sa yung panawagan natin sa Diyos. Amen? Amen? Yun po ang i-fulfill po natin. Yun po yung pagbigyan natin ng panahon, ng oras. Amen? Sapagkat hindi mo alam ang departure mo. Amen? Sasabihin mo, Pastor, pa lang ako 25 pa lang ako. No, kahit 25 ka lang. Kasi nga nung ako nagtatrabaho pa lang sa workplace, sa corporate, 21, 22 years old, inatake sa puso, nasa elevator. So hindi natin alam, di ba? So, kaya huwag kang kampante na bata pa ako, matagal pa ako. No. Amen? So, kailangan, we must be ready anytime. Amen? Okay, number 1, avoid wasting time on worldly distractions. Itong week na to, after ng worship night nung last Sunday, grabe siguro sa pagod ko siguro, nagkasakit. Nagkasakit ako. So parang lahat ng mga joints ko parang mahirap talaga eh. So tapos walang Netflix, walang mga talagang siguro pinagpahinga lang ako, no. Pero so kailangan ko pa rin mag-aral, no. So nakita po natin na yung mga distraction na yun, katulad ng Netflix, katulad ng ibang mga ginagawa sa mga gadgets, yun ay mga distractions. Amen? Na we should always give priority sa ating sa Biblia, amen, sa binabasa o sa mga BRC na naririnig natin, di ba yung BRC. So, i-avoid natin yung mga bagay na nakaka-distract po sa atin, amen? Mas bigyan natin ng panahon, amen? Okay, ulitin ko po, no? We are spiritual being. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay spiritual being. Ikaw ay spirito. Ikaw ay spirito na may kaluluwa at nakatira sa katawang ito. Amen? Amen po ba? Itong katawan na to, ang magdedecay na to, mabubulok na to eh. Kasi nga, because of curse, because of sa mga sins, amen? Because of sin, itong katawan nito wala na. Hindi na to makakapasok sa langit. O kaya mangyayari, papalitan ng Diyos ang katawan na to ng glorified body. Amen? Para makapasok sa langit. So, we are spirit, amen? Kaya ang pagkain po natin? Sabi sa Mateo 4:4, amen? Tandaan po natin, yung Mateo 4:4? Man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Amen? So tayo ay mga espiritu, ang pagkain daw natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? And di ba sabi nga natin, the Word of God is God. Amen?
So ibig sabihin, itong Bible, kung meron kayong physical Bible or hard copy na Bible, that Bible is a person. Amen? Pero when was the last time you read the Word? Hindi natin masyado binigbibigyan ng panahon. Amen? Avoid wasting time on worldly distractions. Amen? Ano pa? Focus on the mission God has given you. Focus on the mission God has given you, regardless of your age. Amen? Hindi porket, bata pa ako, pastor. No. Tanda na ako eh. No. Kahit ano yun. Amen? Kailangan mag-focus ka sa mission na pinapagawa sa iyo. Alam mo, lagi ko narinig to eh. Alam mo sa Panginoon, wala daw retirement. Kasi yung minsan meron akong inatinan na youth ministry na seminar. Kalimutan ko yung pangalan ng pastor. Medyo talagang matanda na siya pero ang ministry niya sa youth pa rin. Sabi niya, alam niyo walang retirement sa ministry, walang retirement sa ministry. Kaya basta buhay ka pa, ano pa rin, naging ministry pa rin siya. Pero ang inahandle niya na, yung may mga hawak ng mga youth ministry. So ibig lang po sabihin ito mga kapatid na mag-focus tayo so ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos habang buhay po tayo. Diba sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya yung mga bagong kotse, darating lang yan. Kung inuuna mo si Lord. Amen? Bagong bahay, darating lang yan kung inuuna po natin si Lord. Amen po ba? Amen? Okay, so, ano po yung pangalawa? Number 2, the importance of planning and faithful service. Amen? Di ba sabi nga sa verse 15, instead you should say, if the Lord wants us to, we will live and carry out our plans. We should seek God's will for our life and follow what He wants rather than doing whatever we felt like doing to suit our pleasures. Amen? Hindi lang dahil kung ano yung magaan sa iyo o ano yung komportable ka o ano man yung mga bagay na alam mong sa mga pleasure mo, yung makakabuti sa mga pleasure mo, sa makakaano sa damdamin mo, sa feeling mo, no. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Amen? Yun po muna ang bibigyan natin ng importansya. Amen? At yun po dapat ang nilalagyan po natin ng plano. Amen? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? In all our actions, there should be, at the very least, a general understanding that we recognize that God is over all and that we are under His control. Amen? Everything is under God's regulation. Sapagkat alam niya lahat, nakikita niya lahat. Amen? Amen po ba? So, sinasabi nga po natin mga kapatid, no, na tayo po ay magplano. Lagi kung kapag meron po kami mga pre-marriage counseling, lagi po nating sinasabi, ano naman ang plano mo when it comes to ministry? Amen. Hindi pwedeng parang plano mo for family gano'n. Pero kailangan isingit din natin ano ba yung plano mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Hindi pwedeng puro na lang para sa pamilya, sa ikaunlad ng business. No, dapat laging kasama yung sa paglilingkod sa Panginoon. Sinasama po natin sa plano yan. Amen? Amen po ba? Totoo po ba yun? Amen? So, alam niyo po, mas mabuti na sundin po natin yung God's course kaysa yung gusto natin. Kasi alam niyo mo mangyayari, kapag sinusunod po natin yung course natin, yung sarili natin yung course, ang mangyayari niya, paikot-ikot po tayo. Ikot-ikot lang po tayo. Hindi tayo makakarating sa ano yung gusto na. Kasi, bakit? Remember si Jonah. Si Jonah, ang sabi ng Lord sa kanya, di ba, mag-preach siya doon sa Nineveh. Pero anong ginawa niya? Sinunod niya yung gusto niya.
Ano nangyari? 'Di ba? Kinain siya ng malaking isda. So, wag mo hayaan ikaw ay ma-Jonah. Amen? Kasi kahit anong gawin mo, kailangan just follow the course of God para sa iyo, hindi yung gusto mo. Amen? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi pag hindi po natin gagawin yon, nako, wala. Paikot-ikot ka lang dyan. Wala kang mapupuntahan. Kaya siguro lagi mo sinasabi, ang hirap ng buhay na to. Walang pag-asa. Tapos isipin mo pa mag-abroad. Kahit saan ka magpunta, amen, hanggat wala ka sa course ni God, sa path ni God, wala, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Hello? You have to follow the course of God. Kung ano yung path, ano yung gusto ni God para sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba, not my will, but your will. Di ba? Kasi gusto niya, na wag na sanang dumaan dun sa pagpapapako sa krus. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Amen? Amen po ba? Kung ano ang path na gusto ng Diyos para sa iyo, yun po ang sundan po natin sa ating mga buhay. So, alam niyo po mga kapatid, meron tayong mga plano. Pwedeng mabuti yung plano na yan, but nothing we know is certain. Kahit best plan pa yan, mabuting plano pa yan, pero hanggat hindi yan nakaano sa paloob, the course ni God, wala. Hindi ka magiging hindi ka makakasiguro. Amen? The importance of planning and preparation in fulfilling one's mission ay katulad yan, sinabi ni Keith Moore, katulad daw yan ng pagpapalipad ng isang eroplano. Ang nire-requires niyan, kailangan marunong ka magpalipad ng eroplano at kailangan alam mo rin ang destination na pupuntahan mo. So kailangan may plano ka. Kahit sa pagdadrive, di po ba? Hindi pwedeng pag mag-drive ka lang, pero dapat meron ka na sa isip mo kung ano saan pupunta, kung saan ka dadaan. Kasi pag hindi ka, alam mo nakakatawa, nung unang pa, walang mga Waze, walang mga Google, talagang nasa isip mo yung mga, yung mga street na dadaan, pupuntahan, pero ngayon parang nawala na nakadepende na lang sa Google Pay, Google Maps, saka Waze, Pero hindi dapat ganun Dapat talaga nakaano sa isip mo para hindi ka maliligaw, di ba? Paano kung wala ng data? Amen? So kailangan mahalaga talaga na nakaano sa isip mo. Amen? Kung ano yung saan pupuntahan mo So sinasabi nga ni Keith Moore, amen, wag daw maging tamad. Wag daw yung winging it approach. Amen? Ano ba yung winging it approach? Na to execute something without sufficient preparation or experience. Amen? Hindi ka nagpe-prepare. Amen? Kailangan po ng practice. Amen po ba? Sabihin mo nga, practice. Kailangan may plano. Parang lang yan, parang pagkakanta ka, di ba? Parang sa worship team. Kailangan merong practice. Amen? Say, pag wala kang practice, ano mangyayari? Mangangamote ka. Amen? We have to practice. Amen? Kailangan po natin mag-practice. Huwag tayo maging tamad sa pagpapractice. Amen po ba? So, lahat ng mga bagay na yan, ano man yung purpose sa buhay, kung wala ka pang naririnig sa Panginoon, mag-start ka to something na pwede mong gawin, na alam mong kaya mong gawin. Like for example, nung ako po ay bata pa sa Panginoon, ang alam ko lang talaga ay alam ko lang kumanta. So, ang inano kong mag-back up, di ba? Backup singer. Tapos, alam ko din magturo, daw sa mga bata. So, nagturo din ako sa Sunday school. So, anything na alam mo kaya mong gawin muna. Okay, sa mga kapatid po natin wala pang ministry. Doon ka muna sa something na pwede mong gawin right away, na kayang-kaya mong gawin. Magsimula ka po doon.
Amen? Kung yun ay prayer, magsimula ka muna sa prayer, di ba? Umating ka ng prayer meeting. Amen? So, yun ang mga bagay na yun na kailangan mo munang simulan. Sabi mo nga sa katabi mo, simulan mo na ngayon. Amen? Bakit? Alam mo mga kapatid, anytime pwedeng dumating na ang Panginoon. Di ba? Kaliwat kanan yung mga lindol, yung mga, di ba? So hindi natin alam. Kaya kailangan po, ngayon na umaksyon ka na po mga kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo ulit, simulan mo na ngayon. Amen. Okay, number 3. Finishing the race with joy and strength. Amen? Sabi nga natin kanina, di ba? Ang buhay po natin ay parang hamog. Amen? Alam niyo po, sabi sa Biblia, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 years. Amen? So, pag kinakwenta po natin yan, yung 2 hours, okay, yung 2 hours or 1 hour, ang 1 hour ay mga 40 years old ka. Pero pag mga 2 hours, siguro mga 80. So, ibig sabihin, sa Panginoon, mga 2 hours lang. Average life mo natin, di ba? Mantakin mo, ganun lang. Di ba? Kaya dapat, umuaksayahin, di ba? Kaya walang bata, matanda sa paglilingkod. Amen? Simulan mo na ngayon. Amen? Amen? So, kailangan mo hihintayin, maglingkod. Pag pag parang nagsawa ka na, ganun ba yun? No. Dapat habang malakas ka pa, di ba? Finishing the race with joy and strength. Ibig sabihin, pag malakas ka pa, hindi yung pag may baston ka na, saka ka lang maglilingkod. Atin ako ng prayer meeting. Doon ako atin. Kasi wala na. Di ba? Matanda na. Hindi mo na kayang di ba? We have to finish our race with joy and strength. Amen? Sabi nga dito mga kapatid sa 1 Peter chapter 1, verse 23 to 24, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Verse 24, because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withers, and its flowers falls away. So inihambing naman sa isang grass ang buhay ng tao. Amen? Ibig pong sabihin lang nito, our bodies are corruptible bodies. Amen? Ito po ay hindi forever na malusog, malakas. Kaya habang bata po tayo, kailangan doon tayo magpagamit sa Panginoon. Amen? Because we need our bodies in good condition. Amen? Paano maniniwala yung pinagpe-pray mo ng kagalingan kung ikaw ay umuubo-ubo dyan? Paano maniniwala ng kagalingan yung pinagpe-pray mo, di ba? Hello? Paano maniniwala ng healing kung ikaw ay, tawag dito, parang yung paa mo? We have to make this body always in good condition. Amen? Exercise, drink ng maraming tubig, yung tamang pagkain. Amen? Hello? Tulog. Ang pinakamahalaga yung tulog. Matulog ka, mag-rest ka. Amen? Yan ang pinakamahalaga. Sapagkat pag ikaw ay natulog, may mga bagay na nakukumpuni. Amen? Na naaayos, na gumagaling kapag ikaw ay tulog. Amen? So mga kapatid, it is never early to think or plan, amen, about how you will finish. Amen? So, kaya nga sabi ko kanina, simulan mo na ngayon. Amen? Walang bata, matanda po dito. Amen? So, balikan po natin yung sinabi ni Apostle Pablo. Doon po sa simulan ko na sa verse 21. Sabi niya dito,
testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Next verse. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me. Okay, i-underline po natin yun, no? But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race course with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Amen? So, where Paul speaks of being bound in the Spirit to Jerusalem, ibig po sabihin, siya ay committed na. Kahit ano pang mangyari. May mga prophecy sa kanya na sinasabi doon, huwag kang pupunta sa Rome sapagkat may papatay sa iyo. Amen? Pero hindi niya po niya pinansin. Amen? Siya ay committed to finish his course with joy despite knowing the hardship ahead. Amen? So, sinasabi lang po sa atin, mga kapatid, no? Ni-encourage tayo, mga believers, to persevere through trials and to maintain our joyful commitment to God's work until the end. Amen? Ulitin ko, mga kapatid, no? We are encouraged to persevere through trials and to maintain a joyful commitment to God's work until the end. Amen? So, ang hina-highlight po dito ni Apostle Paul, binibigyan ng emphasize ay itong strength and joy. Amen? And that comes from the faithful endurance. Amen? Kahit anong gawin, kahit anong mga balakid, ay walang pakialam si Apostle Pablo. So ganun din po tayo dapat, mga kapatid. Kapag meron tayong mission sa buhay, may pinapagawa ang ating Panginoon Jesus. Amen? Alam nyo kanina nga, no? Kasi nga itong mga past few days, so talagang yung mga katawan ko talaga, talagang ang hirap bumangon. Kanina, ayoko sana bumangon, pero naalala ko, ako pala preacher ngayon. Masarap matulog, no? Naalala ko, ako nga pala preacher mamaya. So I have to, kailangan kong bumangon. Amen? Kaya nagpa-pray na lang ako ng strength. Amen? Para matapos, ma-finish ang mission sa araw na to. Amen? So ano yung nakita po natin dito sa binasa natin sa Acts? Number 1, total commitment and sacrifice. Sabihin mo nga, total commitment and sacrifice. Kahit na masarap matulog. Amen? Hello? Ano ang kailangan gawin? Gawin po natin. Finishing well requires total dedication, sometimes at great personal cost. And there are some who began with enthusiasm in ministry have since abandoned their calling due to half-hearted committed or worldly distraction. May mga tao, mga kapatid, na sa simula, di ba, grabe talaga ang init, alab sa paglilingkod. Pero dahil sila ay half-hearted, sa kalagitnaan, ano nangyari? Hindi sila tumuloy, hindi nagpatuloy. Ano nangyari? Wala na sila ngayon. Amen? Kailangan po, mga kapatid, ay all in. Sabihin mo sa katabi mo, all in. Amen? We should be willing to sacrifice personal desires and attachment for the sake of God's mission. Amen? At alam nyo, mga kapatid, anong reward? Crown of righteousness. Yun ang sinasabi ni Apostle Pablo. Merong pinangako ang Diyos na crown of righteousness para sa ating lahat. Amen? So yun po, mga kapatid, total commitment and sacrifice. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, finally,
there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. Amen? So yun ang pangako niya, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, yung crown of righteousness na yun, sa bawat kaluluwa, yun po ay mga diamanteng nilalagay sa crown. Amen? So kung ilan na ang nadala mo sa Panginoon ng mga kaluluwa, ganoon karami yung mga bato, diamante doon sa crown. Amen? Gusto niyo po ba yun? Magkaroon ng mga diamante yung crown po ninyo? Hello? Amen? Sa kaya kailangan po tayo ay all in. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, all in. Total commitment and sacrifice. Next, discover and fulfill our God-given purpose. Amen? Discover and fulfill our God-given purpose. So, we have to discover our unique spiritual gifts. Kaya po sino rito nakapag, new membership class? Di ba meron dong mga tinatawag na shape? Di ba? So, para ma-identify po natin yung ating spiritual gifts. So, kung meron po tayo mga session na new membership class, umattend po tayo, mga kapatid. Okay? Discover our unique spiritual gifts and place of service within the body of Christ. Amen? Para ma-identify po natin kung saan tayo pwesto. Amen? Amen? We have to discover it. Kaya ako nung bata-bata po ako, mga kapatid, halos lahat yata pinasok ko na eh. Lagi ko sinasabi, ang hindi ko lang pinasok siguro yung women's ministry. Kasi lahat nadaanan ko eh. Pati Marshall, di ba? Lahat. So, ushering, lahat, pinasok ko na yun. So, yun lang, hindi ko napasok. Yung kailangan, we have to discover. So, habang malakas ka pa, habang bata-bata ka pa, so yun, mag-enlist ka sa mga bagay na pwede mong magamit ka ng Panginoon. Amen? Sunday school, worship team, ushering, anything, anumang pwede natin gawin sa Panginoon. Amen? So, discover and fulfill our God-given purpose. So, parang naalala ko lang si Keith Moore, parang meron siyang mga tinestify na about dun sa kanyang passion about sa motorcycle, di ba? So, dahil lang doon, ginib up niya yung pag-passion niya sa motorcycles. So, para lang sa ministry, para sa mission. Kami ni Pastor Ray, may ginib up kami, di ba? Ginib up namin may artista. Joke. Hindi kasi nung kabataan ko, muntik na ako maano sa ang TV. Muntik lang. ang TV. Yung pinakauna. Kasi yung mga talent, sa Palok, yung mga talent sa magsaysay high school. So, parang gather kami ng mga audition sa ang TV. So, muntik lang. So, kailangan mo i-give up, di ba? Kailangan meron kong i-give up for the ministry. Amen? For the mission. We have to give it up. Amen? Ano man yung passion mo. Hindi dapat na kailangan talaga uunahin mo yung passion para sa Panginoon. Amen? Hindi yung mga passion na para sa pleasure mo, para pang sarili mo. Amen? Okay. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Sabi dito, my life is coming to an end, and it is now time for me to be poured out as a sacrifice to God. I have fought the good fight, I have completed the race, I have kept the faith. Sino nagsabi nun? Apostol Pablo. Amen? Alam niya na malapit na siyang umuwi sa Panginoon. Kaya sinasabi niya na, I have fought the good fight, I have completed the race, I have kept the faith. Alam niyo, kailangan po lahat po tayo, ito po ang maging prayer po natin. Amen? Na
na nagawa po natin ng bagay na kompleto natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi sa ibang translation dito, sa next verse pala, the price that shows I have God's approval is now waiting for me. The Lord, who is a fair judge, will give me that prize on that day. He will give it not only to me, but also to everyone who is eagerly waiting for Him to come again. Amen? So, sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8, it concludes by highlighting Paul's readiness to depart from this life, having fought the good fight of faith, finishing the course and kept the faith. This readiness is presented as the goal for every believer. Amen? To be prepared to meet our God with a clear conscience, having faithfully completed their mission. Amen po ba, mga kapatid? So tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga believers, kailangan din po natin maging ready. Kaya pag tayo ay alam po natin na malapit na tayo umuwi sa Panginoon, alam natin na na-finish natin yung pinapagawa ng Diyos para sa atin. Yung mission na pinapagawa. Amen po ba? So, with this awareness and diligence, we must avoid, again, distractions that could cause us to lose focus on our spiritual race. Amen? Avoid any distractions. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, avoid any distractions. Okay, ano po yung makukuha po natin doon sa binasin natin? Perseverance and readiness at life's end. Okay? So sabi sa Acts 20, verse 24, sa NIRV version, but my life means nothing to me. My only goal is to finish the race. I want to complete the work the Lord Jesus has given me. He wants me to tell others about the good news of God's grace. Sabi sa ibang translation, basahin ko sa The Passion Translation, but whether I live or die is not important, for I don't esteem my life as indispensable. It's more important for me to fulfill my destiny and to finish the ministry my Lord Jesus has assigned to me, which is to faithfully preach the wonderful news of God's grace. Okay, sa God's Word translation, but I don't place any value on my own life. I want to finish the race I'm running. I want to carry out the mission I received from the Lord Jesus, the mission of testifying to the good news of God's kindness. Amen po ba? Meron pa po sa complete English Bible, but nothing, not even my life, is more important than my completing my mission. This is nothing other than the ministry I received from the Lord Jesus to testify about the good news of God's grace. So, mga kapatid, Paul was not fighting to live. He was fighting to finish his job, to finish his course with joy. Amen? With joy. Yun po yung pinaka sinasabi niya doon sa mga verse na to. And we all have graces and abilities to be of service to the church, to the body of Christ, and to the work of the Lord. We want to find our place, our grace, and our service. And kapag tayo nandun na, amen, we can fulfill it and finish our course. Amen po ba? So, what would it take you to finish this course? Okay? Next slide. Our lives are like a mist. So, we should give it our all to fulfill our missions for God. Ang buhay natin ay parang hamog.
Kaya dapat ibigay natin ang lahat para matupad ang ating misyon para sa Diyos, mga kapatid. Amen ba? Okay, ulitin ko pa mga kapatid. What would it take you to finish this course? It would take our full commitment and a love for God above everything else. Amen? And that love for Him, alam mo mga kapatid, will keep us on track. Amen? Will keep us on track to be faithful to finish. Amen? Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen? So kung mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang ang gawain, mahal natin ang misyon. Amen? Mahal natin ang mga kaluluwa. Amen? So, bago po tayo dun sa pinaka last verse, basahin ko lang ulit yung James chapter 4, verse 13 to 14. Sabi dito, no? Pay attention to this. You're saying today or tomorrow we will go into some city, stay there a year, conduct business, and make money. You don't know what will happen tomorrow. What is life? You are a mist that is seen for a moment and then disappears. In light of the brevity of life, I would like to challenge you to respond to this message today. If you haven't given your life to Jesus Christ, kung hindi niyo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon sa araw na ito, huwag mo nang i-delay. Amen? Kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, ito na po yung araw. Huwag mo na pong ipabukas. Amen? Accept Him as your Lord and Savior right now. Don't put off the most important decision of your life. Ito po sa ating mga bisita. Amen? Ito po yung panahon. Ito yung oras para isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Amen? Amen po ba? For those of you who are already Christian, mga Christian na, hello. Consider if there is something God is calling you to do that you have been postponing. Amen? May pinapagawa sa iyo ang Panginoon pero pinopostpone mo lang pinopostpone. Amen? Mag-conduct ka ng Bible study, ayaw mo pang mag-conduct ng Bible study. Amen? Imbitahan mo yung mga pamilya mo dalhin sa church. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin dinadala. Hello? Reconnecting with a loved one. Amen? Matagal mo lang may katampuhan o matagal mo lang meron kayong hindi pagkasundo. We have to reconnect with them. Tumahimik. Amen? Reconnect with a loved one, with your loved one. Amen? Na kailangan nila ng Panginoon, kailangan nila maligtas. Hello? Kasi nga, hindi natin alam, di ba? Ang buhay, di ba? Mabilis lang. Ano pa yung pinopostpone natin? Pumasok sa ministry. Di ba? Maglingkod sa Panginoon. Hello, yung mga matagal nang nakaupo dyan. 15 years na nakaupo. Amen? Huwag mo lang ipagpaliban na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So, making a significant life change are just some of the possible outcomes. Ano mang bagay yon mga kapatid. Huwag na natin patagalin. Amen? Take action today. Simulan mo na mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, simulan mo na. Sinasabi ni James, di ba? Kapag alam mo ang ginagawa mo at hindi mo naman ginagawa ay kasalanan. Amen?
Our lives are but a mist, and we must make the most of the time God has given us. Let's choose to live each day with purpose, seeking God's will and trusting in His perfect plan for our lives. Amen? Amen po ba? So tumayo po tayong lahat. Ini-invite po natin yung worship team. Sabi sa Galatians chapter 2, verse 20 to 21, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Amen? Christ lives in us. Amen, mga kapatid? And sa umagang ito, mga kapatid, ano man yung mga bagay na pwede nating gawin na para sa Panginoon, ay wag na po natin, again, wag na po natin ipagpaliban. Wag na po natin i-delay. Sa mga bago po, kung hindi nyo pa po tinatanggap ang Panginoon, ito po yung oras para tanggapin ng Panginoon. Amen po ba? Ito yung oras para surrender natin ang buhay sa ating Panginoon. At lahat ng ating mga plano sa ating buhay, i-lay down natin sa ating Panginoon.